Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin. Siyempre, sabi nga, lahat ng ating gagawin ay pagkatiwala natin sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, pinapasalamatan namin o Diyos sa buong isang linggo, sa divine protection mo sa bawat isa sa atin. Lord, sa unlimited guidance mo, Panginoon, na patuloy mong pinaparanasan ng mga anak. Lord, sa umagang ito, narito ang mga anak ay mga lingkod, Panginoon. Narito ang kanilang mga puso, O Diyos, upang ikaw, Panginoon, purihin, sambahin, at pasalamatan, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ngayong umaga, Panginoon. We need your wisdom, Panginoon. Lord, alahin ko po, Panginoon, ikaw ang matangi sa mga labi po, Panginoon. Ikaw ang makita, Panginoon, sa buhay ko. At alawigit po, Panginoon, ay mga anak po, Panginoon, dito sa umaga itong buong kongregasyon. Lord, alahin ko po, Panginoon, ito'y maunawaan nila, Panginoon, ay mga salita, Panginoon. Ang katuruan at kapahayagan mo, Panginoon, kung saan ito, O Diyos, ay hamon sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo ko, Panginoon, ng kaalaman, malawak, Panginoon, kaisipan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay binabalik ko sa iyo sa pinakamataas ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Ayan, kayo ba excited na sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. I-prepare po natin ang ating mga sarili, ang ating hearts and mind to singing the Word of God this morning. Hallelujah. Our topic today is about right response in different situation or in our life. May ang tamang tugon sa iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. May mga pagkakataon po sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Ito'y nagaganap, nangyayari, kusang dumarating. Kaya napakahalaga po sa atin ang ating right response in different situation in our life. Napakahalaga po yun sa atin na bigyan tayo ng gabay at patnubay galing sa Panginoon. There are 3 points of right decision. Number 1 po, in time of decision, there is guidance. Sa panahon po ng ating mga pagdidesisyon sa buhay natin, kailangan po ang ating pagpasya at gabay galing sa Panginoon. Kaya po napakahalaga po sa atin, ito po ay mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay natin na minsan sa pagdidesisyon po natin ay hindi po na magiging maayos. Minsan po sa desisyon po natin, sa biglang desisyon po natin, tayo po nagsasuffer. Bakit? Kasi hindi galing sa Panginoon. Dapat po sa pagdesisyon po natin, sa buhay natin, sa part ng ating buhay, sa bawat aspeto po ng ating buhay, humingi tayo sa Panginoon. I-consult po natin sa Diyos muna bago tayo magdesisyon. Kasi karamihan, kapag bigla-biglang desisyon po, nagiging palpak. Nagkabuhol-buhol na, nagkagulo-gulo na. Kasi sariling desisyon natin yon, di ba? Pansinin po ninyo, di ba? Nakaka-encounter tayo ng minsan ganun. Sobrang excited. Bigla, oo, sige. Oh, di ba? So dapat po i-consult muna natin sa Panginoon ang lahat ng ating desisyon sa buhay. Sabi nga, dito sa Kawikaan 3:6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Di ba? Sa lahat po ng ating mga plano sa buhay, alalahanin po natin ang Diyos, mga kapatid. Submit to God. Consult to God. We need your right wisdom. We need your right knowing. We need your right decision from God. Napakahalaga po yun sa buhay natin, mga kapatid. Believers, non-believers, nangyayari po ito. Hindi tayo accepted sa mga desisyon sa buhay natin na minsan palpak. Kasi nga, hindi natin muna inuna ang Diyos. Dapat sa decision po natin, first to God
successful ang lahat ng ating desisyon sa buhay. Hindi tayo magsisisi sa ating desisyon sa buhay, mga kapatid. Kaya mapalad tayo na tayo ay may Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran para i-guide tayo doon sa ating desisyon sa buhay. Kasi po, minsan ka lang mag-desisyon, hindi mo na magbabawi yun. Nangyari na, hindi na mababawi yun kasi sa maling desisyon. Kasi nga, hindi tayo muna nagkonsulta sa Panginoon. Sa mga desisyon po natin, kailangan din po natin ng counseling. Lumapit po tayo sa mga leaders, nandyan po yan sila. Kaya po ang part ng leaders ay tulong-tulong po tayo sa mga desisyon. Kung tayo po ay nagugulumihanan, kung tayo naguguluhan, minsan natidrain na po ang ating kaisipan, naiinti ang ating kaisipan. Totally po nangyayari po yun sa atin. Bawat isa sa atin nangyayari po na minsan naiinti ang ating kaisipan, nadidrain ang ating kaisipan, naguguluhan ang ating kaisipan. Dahil sa lahat, maraming nangyayari, marami tayong nai-encounter, marami tayong challenges sa buhay na minsan hindi maganda nangyayari. Minsan po, yan po ang desisyon ng wala sa Panginoon galing. Kaya po kapag sa Diyos ang galing ang lahat, totally po successful. Maging maayos at merong magandang resulta ang ating desisyon sa buhay. Minsan sa sarili natin, napipressure tayo. Di ba? Napipressure tayo. Nai-stress tayo. Sa dami-daming patong-patong, sunod-sunod na dumarating sa ating buhay, minsan napipressure na po tayo. Minsan kulang tayo sa kaalaman. Kulang tayo sa karunungan. Ang sabi nga sa kawikaan, humingi kayo sa akin kung kayo kulang sa karunungan at kayo yung pagkakalooban ng ating Panginoon. Kaya po, napakahalaga po sa atin yung right decision sa buhay natin. Sa bawat aspeto ng ating buhay, siguraduhin natin na unahin natin ang ating Panginoon. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Sundin ang kalooban at sundin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Minsan po may mga revelasyon ng Diyos sa atin. Pahalagahan po natin yon. Minsan inilagay ka doon sa part na minsan hindi mo na kaya, pero sinusubukan ka lang ng Panginoon. Tinetest ang ating kung saan gano'n ba kataas ang level ng ating faith sa Lord. Kung sa maliit lang ba ng bagay, sa maliit lang ng bagay, hihinto ka na? Huwag po. Kung baga tinetest tayo ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Diyos. Magpa-counsel po tayo. Lalo-lalo na yung may takot sa Panginoon. Unang-una pong ating hakbang, una sa Panginoon, tayo mag-consult sa lahat ng ating desisyon. Pangalawa po sa ating pastor, sa ating mga leaders, matatandang mga leaders dito, meron po tayo. Lumapit po tayo sa kanila. Huwag po tayong lalapit doon sa hindi kapwa nating mananampalataya. Kasi kapag lumapit ka doon, lalo na pag hindi believers, nako, papayuhan ka na hindi maayos. Susulsulan ka ba yan? Pero kapag lumapit po tayo doon, una-una sa Panginoon, pangalawa sa ating pastor, pangatlo po sa ating mga leaders, sigurado po ang payo niyan ay maging maayos. Hindi po yan palpak. Maayos po ang ipapayo po sa atin. Kaya po bago po tayo humakbang, bago po tayo magdesisyon, huwag po kayong mahiya. Yan po ang responsibilidad ng pastor na para kayo ay payuhan kung kayo ay naguguluhan.
Mga leaders, kung kayo ay minsan hindi nyo alam ang gagawin po ninyo, lumapit lang po kayo. Napakahalaga po yung counseling mula sa Panginoon at sa mga leaders at sa pastor. Dahil magkakaroon ka po ng malinaw na direksyon, malinaw na kaisipan na ito pala ang dapat kong gawin. Hindi pa bigla-bigla sa desisyon. Pag-isipan po natin. Pag-isipan po natin ang mga desisyon sa buhay natin. Hallelujah. Kaya po, napakahalaga po ang sa time po ng ating pagdesisyon, there is a guidance. Gabay at patnubay mula sa ating Panginoon. Ayan. Kaya po, pahalagahan po natin ang salita ng Panginoon. At dito po rin ang kasagutan sa ating mga desisyon sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Second point po. In times of sorrow, there is comfort. Sa panahon po ng ating kapighatian, inaaliw tayo ng Panginoon. Aaliwin tayo ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin, kapag tayo ay nasa time ng ating panahon, ng ating kapighatian, aaliwin tayo ng Panginoon. Atin pong basahin sa 2 Corinto chapter 1, verse 3 and 5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagbulan ng lahat ng kaaliwan. Ayan, comfort. Ang Panginoon po ang nagmula ng kaaliwan, sa Kanya po nanggaling simula. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian. Maliwanag po yun. Inaaliw tayo ng Panginoon sa ating kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaaliw naman namin sa mga nahahapis. Ayan, maliwanag po. Sabi ng Panginoon, binibigyang diin na kung tayo dumaranas ng kapighatian, hindi habang buhay yun. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kaaliwan. Aaliwin tayo. Ayan, aaliwin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa kwento ng buhay natin, minsan po, yan ay talagang hindi natin inaasahan na dumarating sa buhay natin. For example po kay Pastor, yung tatay po ni Pastor, ay totally po, walang sakit yun Ang may po si inay, nanay ni Pastor. Pero ang biglang kinuha ng Panginoon, yung tatay ni Pastor, walang sakit yun. O, di ba? Yung pinaghahandaan tayo ng Panginoon. Paano na lang kung wala pa sa Panginoon si Pastor? Di ba? Talagang, alam mo, ang Lord, iba talaga. Sobra. Baka talagang pinipiprep ka ng Panginoon. Bago mangyari, alam ng anak ng Diyos, alam ng Panginoon, ikaw ay matatag na. Malalim na ang kaugnayan mo sa Panginoon, malalim na yung relasyon sa Panginoon. Maging katulad kay Sister Nini, di ba? Paano na lang that time kung nangyari na kinuha ng Panginoon, si Sige, yung sila ay wala pa sa Panginoon. Si Dudoy wala pa sa Panginoon. Wala pa sila sa Panginoon. Di ba hanggang ngayon, nandito pa sa kanilang talagang nagdadalang hati pa sila. Pero inalaw ng Panginoon, bago nangyari, matatag na sila sa Panginoon. Nakakilala na sila sa Panginoon. Kaya nilang harapin ang hamon sa buhay nila. Hindi po biro ang mga pagsubok na yan na dumarating sa buhay nila. Alam ng Diyos na bago i-allow ng Panginoon, sila ay mayroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi sila basta-basta bibitaw sa Lord dahil nandoon nakakilala nila sa Panginoon. Alam na nila na si CJ ay nasa heaven na. Bago namatay si CJ po, lagi na po nagsisimba yun. Isipin mo, hindi mo talagang, bago kinuha si CJ ng Panginoon, lahat sila po ay nakakilala na sa Panginoon. Ganun po, kabuti ang Diyos. Hindi ka po hahayaan na bago mangyari sa iyo ang mga trial sa buhay mo na kung wala ka pa sa Panginoon.
Kasi mahal na tayo. Ayaw niya ang Panginoon na tayo ay malugmok doon sa mga pangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin inaasahan. Kusang dumarating po yan. Kusang dumarating po yan. Pero ang mahalaga lang po at napakaganda po sa pinakamasaya sa bilang isang Kristiyano, kapag naka-encounter ka po ng kapighatian, nakakilala ka na sa Panginoon. Nandito na ang Lord. Si Lord na ang nag-comfort sa atin. Diba? Kaya pasalamatan po natin. Hindi yan pagsubok, mga kapatid. Yan ay doon lang, kumbaga, pansinin mo lang bago nangyari, meron ka ng pananggap. Ang pananampalataya mo sa Panginoon at ang pananalig mo sa Diyos na anumang pagsubok na bundok na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kaya mong paglabanan. Dahil kasama mo ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Sa point ng buhay po natin, minsan po dumarating ang patong-patong at sunod-sunod na kabigatan, kagulumihanan, kalungkutan, kabalisahan, kapighatian. Brothers and sisters, stay in God. Manatili lang tayo sa Panginoon. Aaliwin tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng kaaliwan ng Panginoon. Magpatuloy ka lang maglingkod sa Panginoon. Iko-comfort ka niya. Mararamdaman mo ang kaaliwan, kasiyahan, kagalakan, kapayapaan mula sa ating Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Kahit minsan naka-encounter ka ng mga na ang akalawin napakabigat na sa atin, na ang akalawin wala ng solusyon. Pero tumawag ka sa Panginoon. Humingi ka sa Diyos. Kunin mo sa Panginoon ang presensya niya para aliwin ka ng Panginoon. Bigyan ka ng aliwan mula sa ating Panginoon. Kaya po, patuloy lang tayo sa panahon ng ating kapighatian. There is a comfort. Iko-comfort ka ng Panginoon. Ilalagay dyan sa puso ninyo, mga kapatid, ang kapayapaan, ang kasiyahan, ang kagalakan na hindi mawawala kailanman sa atin. Alam niyo minsan, sa realidad ng mundo, sa mundo ng ating ginagalawan, ang kasiyahan sa mundo na ibinibigay, pansamantala lang po yan. Hindi yan pang-eternal life. Pero ang kasiyahan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon habang buhay. Hindi mawawala yan sa iyo dahil nananatili ang kapayapaan sa puso mo. Dahil ikaw ay patuloy at nananatili sa Kanya. Pero pag ikaw ay umalis, kapatid, ang buhay mo ay mapapariwara. Tandaan po natin. Kapag umalis ka sa Panginoon, ang buhay mo, walang patutunguhan dahil wala kang Diyos sa buhay mo. Kaya mong gawin ang lahat kasi wala kang conviction. Totoo po yan. Pero kapag ikaw ay manatili sa Diyos, manatili ka sa paglilingkod sa Panginoon, manatili ka sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, kapatid, may reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. May reward po. Alam nyo, lahat kayo, hindi masasayang ang pagpunta nyo sa church. Alam mo kung bakit? Dahil napapatunay na mahal mo ang Panginoon. Nandito ka. Binibigyan mo siya ng priority. Araw ng linggo nandito ka. Excited ka maligo. Ay, excited ka pumunta ng simbahan kasi mahal na mahal mo ang Diyos. Nagpapatunay na mahal mo ang Panginoon. Alam na natutuwa ang Lord sa bawat isa sa inyo. Tinitignan ng Panginoon ang mga ngiti. Pagpunta ka lang nyo sa church, ang mga ngiti at happy, sabi niya, enjoy lang. Mag-enjoy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan ang panalangin natin, 3
ang lahat ng desire ng ating mga puso. Huwag po tayong magsawa. Panginoon, bakit sige na kami din kapre dito? Bakit ang tagal? Alam mo, minsan kapatid, baka hindi pa binibigay ng Panginoon, baka hindi ka pa prepared. Paano bigyan ka ng 5 billion ngayon? Siya ka. Ano gagawin mo? Kasi wala ka pang plano. O, di ba? Siya ka, Panginoon. Ano gagawin ko dito? Excited ka na. Pero samantalang Panginoon, dahil wala ka pang plano, dahil hindi pa natin ang comfort sa binibigay sa Panginoon, biglang nawala. O, di ba? O, saan ka doon? Yung biglang binigay sa'yo at nawala, o doon naman tagal binigay sa'yo, pero habang buhay mong pakikinabangan na mula sa Panginoon ang pagpapala. O, di ba? Ganun po tayo. Huwag tayong maboring. Bakit kayo binibigay ng Panginoon? Alam niyo, hindi pa binibigay ng Lord nga kasi hindi ka pa prepared. Binibigyan ka pa ng Panginoon ng mahabang panahon para pag dumating sa'yo ang pagpapala, handa mong gamitin sa dapat kalalagyan. At hindi masasayang. Ayan po, di ba? Kung talagang ang Diyos talaga, sabi ko kanina, habang naghuhugas ako ng plato, wow Lord, grabe ka na talaga ang mga nangyayari sa buhay namin. May plano ka, may purpose ka, may layunin ka. Bakit hindi pa binibigay? Yun pala, hinihanda lang tayo ng Panginoon. Hinahanda lang tayo ng Diyos sa lahat ng mangyayari sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya po, patuloy lang po tayo sa Panginoon. Sa panahon po, in times of sorrow, there is comfort. Iko-comfort po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating nararamdaman. Kung ito'y kalungkutan, ito'y kabigatan, kapighatian, iko-comfort ka ng Panginoon. Pasasayahin ka ng Panginoon araw-araw. Di ba? Isa pong pinakamasaya po sa buhay natin, na pagising po natin sa umaga, malakas tayo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yan po ang pinakamasaya sa isang Kristiyano, na naging pagising sa umaga malakas, na kung saan isusulong natin ang mga hamon sa buhay, sa ating pakikipagbaka sa mundo, sa ating ginagalawan. Nandyan lagi ang Panginoon. Binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, ng kaalaman ng Panginoon sa ating pagdidesisyon sa ating mga buhay, mga kapatid. Alam nyo, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Dahil alam mo, may patutunguhan ito. Dahil alam mo, na sigurado ang lahat ng ating mga plano sa buhay natin, na kung tayo maranas ng kapighatian, bibigyan tayo ng kaaliwan at aaliwin pa tayo ng Panginoon. Aaliwin tayo ng Panginoon kahit mag-isa ka lang. Alam niyo, mag-pray ka lang, mag-awit ka lang sa Panginoon, maramdam mo, umiiyak ka na. Bakit? Kasi joy mula sa Panginoon. Ako minsan, parating sa akin, pag ako ay umaawit, nararamdam ko lumuluhan ako. Yun, ang presensya ng Panginoon ay dinudulot niya sa atin. Sa tayo na tayo ay may kabighatian. Sa tayo na tayo ay nagugulumihanan sa ating kaisipan. Sa tayo na tayo na-drain ng ating kaisipan. Sa tayo na kaisipan ay empty. Dahil patong-patong, sunod-sunod, na-encounter natin dito sa mundo natin ginagalawan, mga kapatid. Hindi tayo accepted. Kristiyano ka o hindi, automatic makakaranas ka na ng mga pagsubok sa buhay. Automatic yun. Yan po ang realidad ng mundo. Pero, mapalad tayo, pinagpala tayo ng Panginoon. Maka-encounter man tayo ng mga bagay na yan, alam natin may solusyon. Galing sa Panginoon. Habang gabi nag-share ni Sister Angie, yun na, nag-share namin. Ang sarap po mag-share ng Word of God. Sa time po ng mga kapatiran po natin nanghihina, tayo po, isa rin tayo na katulong. Magtulungan po tayo dito sa church. Magmahalan po tayo. Magpasensyahan po tayo sa maliliit lang na bagay. Huwag po natin palakihin po yun dahil mga anak tayo ng Panginoon. Magtulungan po tayo. Huwag po natin i-discourage ang bawat isa. Huwag natin, lalo pa siyang manghina.
Palakasin po natin. Kaya nga po tayo naiibay, born again na tayo eh. Diba? Ganun ang respect nila sa atin, mga born again. Bago na, binago na ng Panginoon. Hindi na dati. Kaya magtulungan po tayo dito sa church, mga kapatid. Magmahalan po tayo. Magpasensyahan po tayo. Magpahalagahan po tayo. Pakaingatan po natin. Alam nyo, kapag po ang isang bagay na nagkaroon ng hindi maganda, damay po lahat. Damay po yun. Yan ba ang Kristiyano? Ganyan ba? Walang pagbabago. Si Lord na naman ang nasaktan. Kaya po dapat po, patuloy po tayo. Alam niyo po, kaya po napakahalaga po ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Dahil babaguhin tayo ng Panginoon. Paano na lang kung wala tayo sa Panginoon? Nasaan tayo ngayon? Paano na lang kung wala tayo sa Panginoon? Dumating ang gabundok na problema. Di ba mapansin po natin iba nagkikitil ng buhay kasi walang Diyos sa buhay nila. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Wala nang papayo. Wala nang dudugtong para malinaw ang kaisipan. Magpalad po tayo. Nakakilala sa Panginoon. Amen. 1 points pa lang tayo. Hallelujah. Ang sarap po sa salita ng Panginoon. Hallelujah. 3 points. Last. In times of trials, there is a strength. Ayan, yan na rin pala, parang kanina na rin po. Nahapyaw ko na pala. Ayan. Hallelujah. Sa panahon po ng ating pagsubok sa buhay, may kalakasan mula sa Panginoon. At yan pong basahin. Ngunit, sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumakas at sumigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Wow, ang sarap ng salita ng Panginoon. Lahat daw na nagtitiwala sa Panginoon ay binibigyan niya ng lakas. O, di ba? Itinalad tayo sa isang agila. Di ba ang agila, lipad, hindi napapagod. Katulad din po tayo. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, lumalakas ang ating spiritual. Ayan, lahat na nagtitiwala sa Panginoon, sumisigla, lumalakas. Dahil ang lahat ng ma-encounter niya sa buhay, ang trial sa buhay, mga kapatid, kaya niyang paglabanan yun. O, di ba? Inalintulad tayo sa agila, dapat ganun po tayo. Na anuman ang mangyari sa buhay natin, ano ang pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, patuloy lang po tayo sa Panginoon. Lalo kapag uminting ang paglilingkod mo sa Panginoon, lalo pang tumibay, tumatag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Para pag dumating ang mga encounter sa buhay, challenge sa buhay, kaya mong harapin. Sa problema po minsan, depende po sa pagtanggap natin. Diba? Kailangan po mula sa Panginoon ang lahat ng wisdom sa Kanya. Para po hindi tayo masasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat po tayo ay maging matatag, matibay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin sa Santiago, pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pinagpala tayo ng Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon. Maliwanag po. Magpasalamat po tayo. Nakakilala sa Panginoon, marunong po tayo. Alam po natin ang gagawin natin sa time po ng trial sa buhay. Yan man, sabi ko nga, Lord, doon nga, no, kay buti-buti mga Panginoon. Mapalad kami na nakakilala kami sa Panginoon, alam namin ang solusyon ng mga problema sa buhay na aming nararanasan, na aming tinatanggap. Kaya po, patuloy po tayo, manatili po tayo sa Panginoon. Ang sabi niya, di ba? Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya, sa mga nagmamahal sa Kanya.
may malaking reward. Yan po ang reward, yan po ang tagumpay na galing sa Panginoon. Yan po ang success na napaglabanan po natin ang trials sa ating buhay. Hallelujah. Salamat po sa napakagandang kapahayagan ng ating pinag-aralan ngayong umaga. I-recap ko lang po. Number 1 po. Hallelujah. In times of decision, there is a guidance. Panahon po nating desisyon, kailangan po natin ng gabay at pagtubay mula sa Panginoon. In times of sorrow, there is a comfort. Sa panahon po natin nakakaroon ng kapighatian, i-comfort po tayo ng Panginoon. In times of trials, there is strength. Sa panahon po ng trials sa buhay natin, kalakasan ibibigay sa atin ng Panginoon. Lahat na nagtitiwala sa Panginoon, sisigla, lalakas, di mapapagod katulad ng kanila. Tatakbo, lalakad, hindi mapapagod katulad ng kanila. Doon tayo na tulad ng Panginoon na ang agilay napakataas ng mga napakataas lumipad. Palalakasin po tayo ng Panginoon. Hallelujah. I encourage to all of you. Sa everyday po na ipagbaka natin sa ibabaw ng mundo. Sa pamumuhay ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Lahat po ng ating desisyon, lahat po ng trials sa buhay natin, any situation in our life, submit to God. Pagtitingin po natin ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Fall obey the Lord. Dahil punong-puno siya ng pangako para masustain ang bagong buhay at matagumpay na kasama niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo muna yung mananang. Tayo po tayo lang paggalang sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you so much, O God. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita mo, Panginoon, ang aming pag-aralan ngayong umaga. Salamat po, Lord, na tinag-remind sa amin, Panginoon. Sa bawat aspeto ng aming mga buhay, nakaka-encounter po kami, Panginoon, ng challenges, Panginoon. Ng mga trials sa buhay, mga desisyon sa buhay, mga kapighatian sa buhay, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, Lord, manatili ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Manatili, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong kaaliwan, ang iyong kasiyahan, ang iyong kapayapaan, kagalakan. Lord, manatili sa mga anak mo ngayong umaga. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Sa time kung na nararanasan nila, Panginoon, ang iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay nila. Lord, kasama kanila, Panginoon. Sasamahan mo kami, Panginoon. Panghahawakan mo kami, O Diyos. Magbibigay ka, Panginoon, ng wisdom, knowledge, Panginoon. Upang ito, Panginoon, ay maging matagumpay ang lahat, Panginoon. At kasama ka, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Lord, ang mga salita. At ang dalangin ko po, Ama, ito, Panginoon, mag-manifest sa buhay namin. Matouch kami, Panginoon, mag-strike po, Panginoon. At alam mo higit, Lord, maipamuhay namin ito. I-apply namin ito. Manatili sa aming mga puso, Panginoon. Maipunla sa matabang puso. At ito, Panginoon, lumagol, mamunga. At maging matatag, matibay, at malalim. Ito, Lord, ang ugat ng aming pundasyon sa iyo, Panginoon. Na hindi kami matitinag. Hindi kami hinto, Panginoon. Bagos, O Diyos, patuloy kami, Panginoon, maglilingkod sa inyo. Habang buhay kami maglilingkod sa inyo, Panginoon. Habang buhay kami namin pakakamahalin, Panginoon. Habang buhay namin pakakaibigin ang iyong mga salita. At habang buhay po namin hahawakan sa aming mga puso at mananatili ang iyong buhay na salita, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko, Lord, ang mga kongregasyon, Panginoon, sa umagang ito. Ang iyong mga anak na pinili mo, tinawag mo, hinirang mo, na maglingkod sa iyo, Panginoon. I speak blessing upon blessing. I speak healing upon healing, O
Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Tunay na ulit, ang sarap maglingkod sa inyo. Ang sarap maglingkod sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran. Buhay na nagbabago ng bawat buhay ng mga anak mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, nararanasan namin, Panginoon, ang kaligayahan, kasiyahan, kagalakan, kapayapaan na pinaparanas mo, na pinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Ina-appreciate namin, Panginoon. Ina-acknowledge namin, O Diyos, ang ibinibigay mo sa amin lahat-lahat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen!